Na-trade ng Los Angeles Lakers si guard D'Angelo Russell sa Brooklyn Nets nitong Lunes. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, kasama sa trade sina Dorian Finney-Smith at Shake Milton na mapupunta naman sa Los Angeles. Ginugol ni Russell ang bahagi ng nakaraang 3 season sa LA. In-exercise niya ang $18.7 million option sa kanyang kontrata upang manatili sa Lakers nung summer. Matapos mag-opt-in si Russell, iniulat ni Jovan Buhan ng The Athletic na ang Lakers ay inaasahang magiging agresibo sa paghahanap ng trade partner. Si Russell ay isang veterano sa NBA na nagkaroon ng 2 stint kasama ang Lakers, gayon din ng panahon kasama ang Nets, Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves. Noong una siyang pinili bilang number 2 overall pick in 2015 NBA draft for Lakers. Ngunit sa Brooklyn, siya tunay na sumikat. On 2018-19 season, tinanghal siyang all-star sa unang pagkakataon matapos mag-average ng 21.1 points, 7 assists, 3.9 rebounds, 2.9 3-pointers made at 1.2 steals per game. Muling nakuha ng Lakers si Russell sa trade mula sa Timberwolves noong 2022-23 season. At tumulong siya sa pagbabalik ng LA sa Western Conference Finals. Ang nakaraang season ay isa sa pinakamagandang season ni Russell sa aspeto ng efficiency. Nag-average siya ng 18 points, 6.3 assists, 3.1 rebounds at 3 3-pointers made per game. With shooting percentage 45.6% from the field at career best 41.5% from 3-point line. At ngayong season makikitang may maiaambag pa naman siya sa Brooklyn dahil sa loob ng 29 na laro ngayong season, nag-average si Russell ng 12.4 points, 4.7 assists per game while having shooting percentage 41.5% from the field and 33.3% from the 3. Dahil sa hindi tiyak na papel ni Russell at pagbaba ng kanyang mga numero, maraming haka-haka tungkol sa malalaking pagbabago sa roster at ang kanyang status sa Lakers ngayong season. Sa pagpapadala kay Russell sa Nets, mukhang mag-iiba na ang support system sa paligid ni na LeBron James at Anthony Davis. Sa pag-usad ng season, magkakaroon si Russell ng pagkakataong muling magpakitang gilas at maglagay ng malalaking numero, lalo na kung magkakaroon siya ng mas malaking papel sa natitirang bahagi ng 2024-25 season bago bumalik sa free agency. Para naman sa Lakers, simple lang. Hindi lang depensa ang nag-improve sa team. Pinalakas rin nila ang kanilang wing depth sa pagdaragdag kay forward Dorian Finney-Smith na nagtatala ng career-high 44% shooting from the 3-point range with average na 10.4 points, 4.6 rebounds at 1.6 assists this 2024-25 season. Samantala, si Shake Milton, isang steady point guard na nasa kanyang ikapitong NBA season, ay nag-a-average ng 7 puntos at 3 assists sa loob ng 27 laro kasama ang Brooklyn bago ang trade. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ginawa ng Ambassador of the Bay ang kanyang opinyon tungkol sa hinaharap ng Warriors na magiging malinaw. Hindi dapat mawala si Jonathan Kuminga. Matapos magtala si Kuminga ng 34 na puntos sa ikalawang sunod na laro sa panalo ng Golden State laban sa Phoenix Suns, 109-105, nagpost ang rapper na si E40 ng mensahe sa X. Bagamat madalas na pinag-uusapan si Kuminga sa trade rumors dahil sa kanyang kakulangan sa konsistensya noon at ang hinaharap niyang kontrata, malinaw na gusto ng matagal ng tagahanga ng Warriors na panatilihin ang 22 taong gulang na potensyal na star sa kanilang team. Mahihirapan kang hindi sumang-ayon kay E40 Water lalo na pagkatapos ng isa pang kamangha-manghang laro ni Kuminga na tumulong sa Warriors na maiwasang bumaba sa .500 record. Hindi man naging kasing ganda ng performance si Andrew Wiggins, iginiit pa rin ni E40 ang kanyang kagustuhan na manatili ang veteranong wing player sa kabila ng ilang hindi consistent na laro. At syempre, huling-huli ngunit hindi pinakamababa, nagbiro ang minamahal na rapper mula sa Bay Area na ayaw rin niyang i-trade na tiyak namang hindi papayagan ng Dub Nation na mangyari kailanman. Ang tanong, makikinig kaya si Warriors General Manager Mike Dunleavy sa payo ni Charlie Hustle? Ang bersyong ito ni Kuminga ang uri ng manlalaro na kailangan ng Golden State para sa kanilang hinaharap, lalo na't may malaking kakulangan sa konsistenteng kontribusyon mula sa ibang manlalaro maliban kay Steph Curry.
Matapos ang laro, nagbigay si Curry ng simpleng reaksyon sa performance ni Kuminga sa pamamagitan ng post sa kanyang Instagram story mula kay Curry. Si Draymond Green at Coach Steve Kerr naman ay nagbigay ng mga pahayag matapos ang laro tungkol sa performance ni Kuminga at binigyang diin na ang ganitong antas ng laro mula sa kanya ay maaaring magdala sa Warriors sa mas mataas na antas. Sa kasalukuyang record na nasa ika-11 pwesto, kinikilala ng Golden State ang pangangailangang mag-improve. Ang ganitong klaseng laro mula kay Kuminga ay malaking tulong para sa pagpapabuti ng kabuuang record ng Golden State. Babalik sa aksyon ng Warriors sa Martes ng araw para sa isang hamon laban sa Cleveland Cavaliers na kasalukuyang nasa tuktok ng NBA standings na may napakahusay na 27-4 record. Maliban sa magandang senyales sa Warriors, bagamat hindi pa ganap na consistent ang shot ni Dennis Schroeder simula nang makuha siya mula sa Brooklyn Nets 2 linggo na ang nakalilipas, ipinakita niya nitong Sabado kung bakit maaari pa rin siyang maging mahalagang bahagi ng Warriors. Kahit na nagkaroon muli ng mahirap na gabi sa shooting, ang 31 taong gulang na guard ay nagpakitang gilas sa mga kritikal na sandali laban sa Phoenix Suns. Sa kanyang 11 puntos, 7 ang naitala sa fourth quarter kabilang ang isang clutch na 30-foot three-pointer in last 83 seconds game. Bukod dito, nakakuha rin si Schroeder ng mahalagang rebound, tumulong sa pagbabantay kay Suns sharpshooter Bradley Beal at nagtala ng mahahalagang free throws sa mga huling sandali na nagbigay daan para sa tagumpay ng Golden State sa Chase Center. Ito ang mga winning plays, mga big time plays, sabi ni Warriors coach Steve Kerr. Kahit na nahihirapan siya sa shooting, ang kakayahan niyang hawakan ng bola ay nagbibigay daan kay Steph na maglaro off the ball. Malaki rin ang naging epekto ng kanyang depensa sa floor. Ang shooting ni Schroeder o ang kakulangan nito ay isang issue mula nang dumating siya mula Brooklyn. Gayunpaman, nanatiling positibo si Kerr at ang kanyang mga kasamahan sa koponan na magiging maayos din ito kalaunan. Nitong Sabado, binigyan ni Schroeder ng magandang rason ang kanilang pagtitiwala. Masarap ang pakiramdam na maipasok ang shooting, sabi ni Schroeder. Kapag napunta ka sa organisasyong ito at nilalaro mo kasama sina Steph Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, kailangan mo lang mag-adjust. Ngayon pa lang kami nagsisimula magkaamuyan. Mahirap ang mga nakaraang laro pero masaya akong nanalo kami. Dinagdag si Schroeder ng Warriors upang maibsan ang pressure kay Curry bilang pangunahing ball handler. Ang kanyang depensa rin ay isang aspeto ng laro na kinagiliwan ng Golden State lalo na't kailangan nila ng karagdagang tulong sa defensive end. Malaki ang naging kontribusyon ni Schroeder sa pagbabantay kay Beal sa mga kritikal na sandali ngunit ginugol niya ang malaking bahagi ng laro sa pagbabantay kay Suns guard Tyus Jones na nagtala lamang ng 8 puntos sa 3 of 11 shooting in just 32 minutes. Kailangan ko lang mag-focus sa depensa, sabi ni Schroeder. Iyon ang naging pundasyon ng aking karera. Noong nasa Atlanta ako, depensa ang nagdala sa akin sa court. Kailangan kong mag-set ng tono sa defensive end at darating na lang ang opensa. Nakita ng mga tagahanga sa Chase Center ang maliit na sulyap nito nang mag-init si Schroeder sa ika-4 na quarter. Hindi na rin ito ikinagulat ni Draymond Green, lalo na ang clutch 3-pointer na ginawa ni Schroeder habang paubos na ang oras. Matagal na kaming nasa maling panig ng kanyang mga big play, kaya nang makuha niya ang bola at binaril ito, alam naming may pag-asa, sabi ni Green. Kapansin-pansin ang mga ginawa niya sa huling bahagi ng laro, hindi lang ang tirang iyon, maganda ang ipinakita niya, hindi namin pinapansin ang makes and misses, hindi lang talaga pumapasok ang bola para sa amin nitong mga nakaraang laro. Sa wakas, pumasok ang bola para kay Schroeder sa kritikal na sandali, isang perpektong pangregalo ng Pasko para sa bagong manlalaro ng Warriors na patuloy na nag-a-adjust sa bagong kapaligiran. Mahirap, sabi ni Schroeder sa Warriors post-game live. Wala dito ang pamilya ko, ang mga anak ko, ang asawa ko, lahat sila nasa Brooklyn pa. Nag-a-adjust pa ako. Pero tinanggap ako ng maayos ng mga kasama ko sa koponan, komportable ako sa kanila. Masarap ang pakiramdam ngayong araw. Anong masasabi nyo ngayon sa Warriors at kay Schroeder mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.